pangatlong subject natin. Ngayon, pangatlong subject natin. Saan natin pa natin magkakapin? Type 10. Ayan. Inumpisahan ko sa plate number. Ayan. Wala kasi akong ano. Maganda sana ko. Kasi nilagay ko na lang din diretso dyan. Separate ang interpretation sa ano. Sineparate ko na lang yung interpretation. Kasi yun sa ibang review center, dito ko na nilagay lahat yung interpretation sa plate. Para madali na lang sana ba. Sineparate ko na lang talaga. Okay. Okay na? Sige, start tayo. Pila part? Sige. Okay. Take note. Marami pong interpretation ang plate number kasi nga po ilang beses na din nag-change ng plate number. Kung mapapansin nyo yung may plate number na nakalagay 2,000 sa baba, green plate, plain. May mga plate number na Republika ng Pilipinas yung nakalagay. Ha? And so on and so forth. Hanggang sa naging itim, hanggang sa naging may kulay na. Ngayon, gagamitin ba nila yan sa sunod sa sasakyan, sir? Actually, yes. Hindi pa nila ina-apply. So, for now, motorcycle po muna. Ngayon, nabago na naman to. May mga plate number na nauuna na yung nauna yung number, tapos sunod yung mga letters, tapos number. May mga ganon. Same lang pa din yan siya. Sir, sa dinami-dami ng interpretation, ano po ang susundin namin? Ang susundin po natin na interpretation is the interpretation of plate number since 2018. Kung tatandaan nyo ha, please. Ang interpretation, kung nagbabasa po kayo ng notes, kung iba-ibang mga notes ang binabasa ninyo, ang babasahin po ninyo, ang kakabisaduhin po ninyo, ay ang interpretation ng plate numbers since 2018. Ngayon, sir, yung mga naka-black plate pa dyan, sir, yung 2 letra tapos 5 ang number na motor. Actually, this 2025, kailangan mong papalitan na. Pag-register mo, maa-alarm yan siya, kailangan mong papalitan ng bagong plate number talaga. Opo. Magiging ganyan na po lahat. Kung mapapansin nyo, brown yan siya. Nakita nyo? Inuna ko nang nilagay. Eto R12 yan. M lahat yan. Maniwala kayo sa akin. Lahat ng bawang plate number, basta region 12, letter M, brown ang kanyang color strip. Tingnan nyo mabuti. Ang tawag dito, ang tawag dyan, color strip. Okay? Color strip. Napapansin nyo, hindi lang kayo sanay. Kasi ang region 11 at saka region 12, parehong nasa baba yung kulay. Yan, 11 to, 11. Pero, other regions po, nasa taas. Ang tawag naman po dyan, baba, taas, yan. Ang tawag naman dyan is strip position. Okay? Ulitin ko. Ang tawag po dito, sa color niya, is strip color. It represents the region also. Pag sinabi mo naman pong baba at saka taas, that is also strip position. It also represents the region where it is registered. Ayan, tingnan nyo yung mga motor nyo. Ayan. Yung isa, nauna 211 MQO. Nakita nyo? Ayan. Yung isa naman, nauna na yung letter. M, tapos number, tapos letter. Actually, pareho pa rin ang interpretation yan. Kasi ang gagamitin natin is 2018. Okay. Sige, umpisa natin. Ginawang ko na lang talaga kagabi sa hospital. Ayan. Kasi sa ibang review center nga, kapag ka may tablet, dito ko na nilalagay para mas madali ng tandaan. Isahan na lang, kumbaga. So, nag-separate na lang ako ng table. Mahirap man maggamit ng mouse. Ayan po. Kapag wala po siyang color, babalik-balikan natin ha. Wala rin siyang posisyon. Siyempre, wala siyang color eh. Diba? NCR po yan siya. Okay?
Ito. Ito. Nakapasunod na yan. Nakakahiya naman sa inyo, shuffle ko pa. Pinasunod ko na. NCR. Apo, NCR yan. Okay tayo? Next. Meron lang isang mali, mayroong 3 yata or 2 maling plate number dyan according sa kanyang letter. Wala na kasi akong mahanapan na picture. Pasensya na. Opo. Ayan. Kapag po siya ay pink na nasa taas, yan po ay ginagamit ng CAR, Cordillera Administrative Region. Opo. Pero, ginagamit din siya ng R7. Kapag nakaganyan siya guys, ibig sabihin, hindi siya yung priority. Pero, binibigyan pa rin sila ng ganyang color. Pink sa top, CAR talagang may-ari niyan, Cordillera Administrative Region, pero ginagamit din ng Central Visayas or R7. Sir, bakit nilagyan mo pa po ng pangalan yung region? Request kasi ng mga taga ibang review center, ilagay na lang din daw. Nung nilagay ko, ang hirap pala daw i-memorize. Sabi ko sa inyo, number na lang. Cebu yan, Cebu. Cebu City, Lapu-Lapu, Mandaue. Yan, Region 7. Mga Bisaya, yun na sila. Yan. Kapag nasa baba naman, that is Caraga. That is Agusan Sur, Norte, Surigao Sur, Surigao Norte, Siargao Islands, and Dinagat Islands. Yan. Ito yan siya. Klaro man no? Pink no? Yan, pink. CAR, alternatively used by Region 7, Caraga. Exclusive. Ito yan. Next, green. Yan. Pag green na nasa taas, that is Region 1. Apo. Ang mali dyan guys, ito, Region 1. A kasi. Wala kasong mahanapan eh. Letter I dapat yan. Mamaya makikita nyo kung ano yung anong ibig sabihin ng mga letters naman. Region 1 po yan siya kapag ka-green na nasa taas. Sa bottom naman po, Eastern Visayas. Ilonggo. Bacolod. Ay Arang Bacolod. Iloilo City. Basta mga Ilonggo, green, bottom, green. Takurong lang ba, no? Ilocano kang Ilonggo ng sabay sa kulay green. Pero, ginagamit din siya ng Calabarzon, yung green na nasa bottom, and ginagamit din siya ng Western Visayas or Region A, Waray. Waray. Ano kaya? Ang palatandaan ko dyan dati, yan, W. Mga Waray yan siya. Ano yan sila? Samar, Leyte. Gray. Pag gray po, eto na yun siya. Klaro, gray? Klaro? Oh. Totoo. Sino hindi nakaklaro? Gray, hindi. Gray, sige. Tingnan natin. Dito ko makikita yung color blind eh. Pag gray po siya na nasa top, Uragon. That is Bicol Region. Kamsur, Camarines Norte. Masbate. Sorsogon. Bicol Region. Bottom naman is Northern Mindanao. Bukidnon. Cagayan de Oro City. Misok, Misor. Kasali ang Camiguin Islands. Pero ginagamit din po siya ng Central Luzon. Central Luzon, the center of flood control issue. Central Luzon. Ayan, R3. Bulacan. Ayan, Pampanga. And so on and so forth. Gray. Ito po yan siya. Dito na tayo. Okay. Blue na nasa top is Central Luzon. That is, yun, Bulacan, Region 3. Blue na nasa baba is Davao Region, Region 11. Mapapansin nyo doon, may mga trust issue din sila. Pagkatapos namin ng traffic, tinignan din yung mga plate number. Oo nga, no? Letter L lahat, ang umpisa. Tapos color blue lahat ng strip colors. Yes, at nasa baba lahat din siya. Purple. Pag purple po na nasa top, purple hindi. Ito. Kasi sky blue to eh. Ano to? Purple? Sure? Daw blue sir ba? Purple yan siya.
Pag purple na nasa taas, that is Calabarzon. Calamba. Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Calabarzon, 4A. Okay. Next, purple na nasa bottom, Western Visayas. That is yung mga waray-waray. Yan. Purple. Orange. Orange na nasa top. That is Mimaropa, 4B. That is Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Yan. Mimaropa is 4B. Alternatively used by Central Luzon, R3, at saka Bicol Region, R5. Sir, bakit po alternatively? Sa sobrang dami kasi din ng sasakyan doon sa kanila. Basta may alternately or alternatively used by other regions, ibig sabihin po nun, marami pong sasakyan sa region na yon. And then orange, sa bottom is Central Visayas, that is Cebu. Opo, ayan. Cebu. Orange. Red. Red na nasa top, that is Cagayan Valley. And that is what we call the Isabela. Ayan. Tugigaraw. And so on and so forth. Red na nasa bottom, that would be Zamboanga Peninsula. Ayan, that is Region 9. Alternatively used by Calabarzon and Western Visayas. And that is bottom po. At syempre, yung tayo, yung last, that is brown. Yun. At ang kulay niya ay nasa bottom, and that is Soc-Sargent. What is or what are the missing regions? BARM at saka #18 na po ang region, tama? NIR. Dalawa po ang wala dyan, BARM at saka NIR. Opo, ito po ang explanation. BARM will use yan. BARM will use either ito, which is ginagamit ng Region 9, or ito, ginagamit ng Region 12. Bakit? Kasi, actually, dito na area, lahat po ng binibili nyo dati sa Cotabato nakarehistro. Nakala nyo? Since Cotabato City is part of Region 12 dati, naging part lang siya ng BARM dahil sa plebiscite. No? Wala na, hindi na nagawan ng paraan ng LTO. Kasi talaga ang kanilang central registration ng mga sasakyan sa Cotabato na area is BARM na area dito sa Cotabato City. Kaya, pag malapit sa Region 12 ang BARM, eto ang kanyang gagamitin. Ngayon, kapag naman ang BARM is Lanao, Lanao Sur, Lanao Norte, ang Lanao Sur and Lanao Norte, eto naman yan siya. Yan. Gray. Na nabasa bottom. Gray, nabasa bottom. Bakit? Sa totoo lang, wala naman kasing mga LTO sa lugar na yan. So, saan nila nire-rehistro? Sa malapit na may region na may LTO. So, saan? Doon sa malapit na region talaga, that is Northern Mindanao, Bicol region. Basulta, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Yan naman sila. Wala rin po yan. Saan po sila nagpaparehistro? Or, saan po nila kinukumpra ang mga sasakyan doon? Sa Region 9. Nawa? And Region 9 is Zamboanga. So, kung may sasakyan sila doon, matik din. Zamboanga ang gagamitin. Sir, NIR. Ang NIR po is either punta siya ng Region 7 at saka punta siya ng Region 6. Bakit? Ang NIR kasi, party yan siya dati ng Region 7 at party din siya ng Region 6. Ngayon, ginawan ng sariling region. Mapapansin nyo guys, ang mangyayari dyan,
Pag Police Regional Office yan, except NCRPO ha, lahat yan, Police Regional Office ang umpisa. Pro ang tawag. Pro 1, 2, 3, 4A, 4B. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hanggang 13 po yan siya. Apo. Sunod, diletra na. Pro Car, Cordillera Administrative Region. Pro Bar, Bangsamoro Administrative Region. Pro NIR, that is Negros Island Region. At ang kakaiba lang dyan ay NCR. Hindi po siya Pro NCR. Ang tawag po sa kanya is NCRPO. National Capital Region Police Office. Yan po yan siya. 18 po lahat ang region natin. Punta tayo sa plate number, prefix. Pag sinabi mo pong prefix, yung unang letra. Pag sinabi mo namang suffix, yan naman po yung last na letter. Yan. Tayo? Ayun o. Sir, una nga letter is M. Pero sumunod naman po is letra. Huwag mong pansinin yung I number. Huwag mong pansinin yung numbers. Basta, ang pansinin mo dyan is letters lang muna. Ayun, katulad ng isa o. Yung nakaklik. AM882CS. Yan, mga bago yan. Ito naman isa, medyo luma. Yan, itong si click na red. 211MQO. Yan yung mga nauna. Yung mga sumunod na, yan, mixture na ng M, ng letter, at saka numbers na 3, and then 2 letter ulit. Yung sa akin, ganun din. Diba? 216 MBG. Oh. Bakit? Ito na po ang gagamitin natin ngayon na interpretation, please. Sir, baka makabasa pa kayo ha, na ang letter A is region 1. Actually, ganyan po dati. Nakapasunod lang po ang letter sa region. A is 1, di ba? A, 1. B, 2. Tama? 3, C. Tama? Ngayon po, hindi na po yun yung ginamit. Tinanggal po ang A na prefix. Hindi ko alam kung saan nila gagamitin yung letter A. So, wala pong letter A. Walang region. B, region 2. Pasunod na yan. C or R or W, ibig sabihin, sir, bakit ang dami? It's because marami silang sasakyan. Apo. C, R, and W is R3. D and O is R4A. E is R5. F is R6 and NIR. G is R7 and NIR. H is R8. Oh. I, yan na po. Bakit po nila nilagay dyan yung Ilocos? Kasi nga, parang 1 kasi ang I. Tama? Pag sinulat mo ang I, pag hindi mo nilagyan ng kanyang mga additional na abubot doon sa kanyang letter, para siyang nagbubukang 1. Tama? Apo. Kaya po siya nilagay po doon sa I. And then, J is R9 and bar. K is R10. L is R11. And yan na po. M is R12. O, nakita nyo na? Pakita ako sa plate number, ang kulay sang iyang color strip is brown nga ara sa baba. Kag hindi letter M. Na. May ara? Ha? May ara? Wala. Ha? Siyempre, barm. Kung taga-barm siya, hindi po letter M. Ayan o. Barm is J. Ha? Kaya nga po, ang pinakamarami dyan, NCR. NPQTUX. Ang kanyang gamit. S is always government. Wala po kayong makikita ang plate number ng government vehicle na hindi po letter S ang umpisa. V is R4B. Y is car, and letter Z is Caraga. Sir, ano lang pong pinalitan nila dyan, sir? Yung letter I. R1. Ang R1 po kasi is parang 1. Ang 1 kasi, pag sinulat mo, 1.
Parang 1. Pag medyo maarte ka sa 1, ang sulat mo naman, di ba ganyan? Pero pag ganito ang sulat mo, minsan napagkakamalan pa rin 1. Pero I, kunyari, I ang sinulat ko dyan. Pero pag hindi mo narinig na I ang sinulat ko dyan, ang sasabihin mo, 1 yan, di ba? Okay. Yan. Yan ang patunay na Ilocano si Jesus Christ. Kita niyo yung cross ni Jesus Christ. Di ba, di ba? May nakalagay, ano yung nakalagay? Yan. Yan yung address niya. Ilocos Norte, Region 1. Yan, INRI. Ha? Yan. Yun yung kanyang address. INRI. Ilocos Norte, Region 1. Ilocano si Jesus Christ ba din? Pati si Satanas, Ilocano man. Hindi mo balaan? Lagi. Itong may napatay nga palahubog, ng Ilocano, paglakat nila sa impyerno, parto, kita nila si Satanas, pre, sumsuman, pre. May sungay mo. Sir! Eto na po yun, sir. The second and third letter. Pag sinabi mo pong vehicle dyan, that means 4 wheels po. Sir, bakit po, sir, nagdagdag na po sila? Kasi may nag-contest, nakalimutan ko yung case. In-impound yung kanyang sasakyan, which is electric vehicle. Ang pag-contest niya ganito, under RA 4136. Diba? Hindi pwede. Bakit? Bakit hindi magiging pwede? Ano sabi ng 4136? Motor vehicle is defined as those having a combustion engine. Opo. Ngayon, ginawan ng paraan ng LTO. Siyempre, hindi nila mahuhuli. Tama? Ang pinag-uusapan kasi natin dyan is right of way. Ang right of way, ang tatandaan nyo, ito po ay yung karapatan mo sa kalsada. Yun na lang yun. No? Sino po ang pwedeng magkaroon ng right of way sa kalsada? Ang meron lang pong right of way sa kalsada is traffic unit. Ano po ang ibig sabihin ng traffic unit? Ang sabi ng traffic unit, ito po ay 3. Pwede pong may combustion engine. Pwede pong animal drone. Hayop ang nagdadala. At yung pangatlo sa bago ngayon, kasali na po ang electric vehicle. Dati wala po eh. Kaya nga po, hindi po pwede na magkaroon sila ng right of way dyan. Tao, sir, may right of way? Actually, wala. Dungol lang gitang tao sa Mindanao. Lakat ka sa Manila. Hindi ka mag-agi sa crosswalk. Wala na sila nag-break dito. Dakpon ka pa. Kung mabanggaan ka dito, wala sila sa actually. Kaya wala ka sa right of way. Wala kita sa right of way, guys. No? Ang problema, Pilipino, mag-agi, dugay-dugay. No? Paspasan mo man kaya hindi na imo ang dalan. Amo na nga ginambal nila sa mga tao sa dalan. Hoy, hindi ka magpatunga, hindi na imo ang dalan. That's correct. Because you don't have right of way. Oh. Wala na. Mamaya, i-explain natin ng maayos. Ito na po yan siya. Kapag po ito ay U, sa second letter, ha? Second letter. Private po yan siya. So, babaguhin, sir? Yes, babaguhin ako. Lalo na yan, yung isa dyan, letter na kulay green pa yan. Wala nang rehistro since 2019. Lagyan mo lang ng uniform sa pinagbabawal na tiktik. Ayan. Apo. Same. Black text on white background. Papareho pa rin nila. Next. Electric vehicle. Pag sinabi mo electric vehicle, baterya lang yan siya. No? Lithium battery. So, baka ka mawala na susunod ang gas station, charging station na po. No? Yan. Ang kanya naman pong second letter is A to M. Ang kanya naman pong third letter is V to Z. At ganoon, ibabalik. Green text on white background. Ibabalik na po.
Pansin niya? Nadula ang green, naging itom, ibabalik sa electric vehicle. Hybrid. Pag hybrid naman na siya, hindi ng ng hybrid ng manok, hindi amo sila. Ang hybrid, ibig sabihin, ang engine niya is mixture of combustion engine at saka electric engine. So, ibig sabihin, pwede mo butangan sa gasolina or diesel, pwede man siya nga baterya lang. Na mga, Yaris Cross. Yan, hybrid yan sila. Sino pa bang mga hybrid? Mga inchik-inchik na sasakyan. Yan. Mga BYD. Yan. Mga yan sila, hybrid. Baliktad naman. N to Z, ang kanyang second letter, ang kanyang letter naman sa third is V to Z. The same with electric vehicle, ang gagamitin niya pong kulay ng kanyang plate number would be green text on white background. Apo? And then lastly, vintage. Actually, guys, dapat lagyan nila ng byline. Napapansin nyo yung mga karaan na pick-up, karaan na kotse, nga ginarehistro pa ha? Ginarehistro. Kinahanglan na guys, butangan sang byline nga nakabutang vintage vehicle, tapos kung ano nga year model lang siya. Let's say for example, 1960. Vintage vehicle 1960. Ibutang niya doon. Pero hindi na, sa reality, wala na dayon. Ang nakabiskan vintage vehicle, wala gid na nakabutang. Pero mapapansin nyo guys, yan, black text on white background yapon sila. Kag matandaan nyo, kita ka mo sa mga old na model diha nga sa kanan. Yan, ang kanilang last two letters is either TX, TY, and TZ. Ay, mga L200 na mga sasakyan, pag narehistro pa rin yan, kung mapapansin nyo, ang plate number po nila, yung letters po is TX, TY, and TZ. Vintage. That is vintage. Ngayon, baliktarin mo lang yan siya pagdating sa motor. Pagdating sa motor, baliktarin mo lang, oh. Diba? Ito lang ang i-memorize mo, guys. Yan. A to M, B to Z, N to Z, V to Z. Bakit? Pagdating sa motorcycle, guys, sige. Inaabangan nyo lang pala. Okay. Pagdating sa motorcycle, baliktarin mo lang. V to Z, N, baliktad mo lang talaga. A to M, V to Z, N to Z. Okay? Binaliktad mo lang, basta motorcycle. So, ang memorizein mo lang is yung sa part ng motor vehicle or four wheels. Yan. Ganon pa rin ang vintage vehicles. Last two letters is TX, TY, and TZ. Okay na tayo. Ayan. Nadagdagan ang problema nyo. Bakit? Ayan. Dahil po dati, ewan ko kung naabutan nyo pa ba? Sino nakaabot ng lisensya na 1, 2, 3, 4, 8 pang gamit? 1, 2, 3, 4, at saka 8. Meron pa? Nakaabot pa kayo nun? Wala na. Wala na? E di wow. So, tigulang lang yun ko. Igawas ang lisensya, please. Igawas ang lisensya. Okay. Sige lang, pakitingnan lang. Reference lang natin, reference. Okay. Sigurado ako, alam ko nakalagay dyan sa inyong mga lisensya. Depende lang ha. A, A1, B, B1, B2, C, D, BE, CE. Okay. Hasta diin, lisensya nyo. Hasta dire. Tama? Hasta dira. Okay. May ara gid estudyante guys, niloko siguro talaga siya. Ang iyatan ng lisensya is AL3 cab B.
Okay. May mga ganyan daw talagang lisensya guys actually. That is because of the category and description. Okay. Ibig sabihin tol, sabi ko sa kanya, sabi niya, malas jud ay ko ani sir. Yes. Malas ka. Hindi man lang, grabe naman yung nag-picture sa kanya. Isipin mo ha, pag ganito yung i-interpret natin yung kanyang unang code ng lisensya guys. Hindi siya ka-drive. Sa iban nga, motor. Ang motor lang na madrivean niya is exceeding 50. Sige, wala namang motor siguro sir na walang naglampas ng 50. Sige. Ang problema tol, ang iya nga madrivean lang pare. Sabi niya sa A niya, AL3, sorry kulang. A1, L4. Tapos B na dayon. Sorry, hindi ko nalagay yung AL4. Guys, ari lang madrivean niya. Tricycle. Hindi siya ka-drive Rosie. Itong tatlo ba lang? Ligid daw. Itong may abante kag reverse. Hindi mo na madrivean. Oo. Tanawa, kag binyak pare, hindi siya ka-drive sang van. Hindi gid siya ka-drive sang van. Tanawa. Ang ibig sabihin po nito, kung ang lisensya nyo pare-pareho na A1, A1, B, B1, B2. Asadre? Asadra? Meaning yan, lahat ng motorcycle, letter A, madrivean mo. Pwede kang mag-drive. Lahat ng A1 nga may 3 kung 4 nga karito, pwede mo man drivean. Are, hindi tanan motor madrivean niya. Hindi. Hindi man tanan nga may 3 or 4 ka gulong madrivean niya. Ari lang gino, tricycle lang sang takurong. Nga perti ka nubo, perti ka gamay, buwiset. Tapos ang balan niya ko, dili ka na lang backseat, utang na tanggal, liog ko sina. Hindi ko maintindihan ang R12. 11 at saka 10, Cagayan at saka Davao Region, at saka Caraga, padako ay sang tricycle. Kaya man, kung gamay tricycle mo, wala magsakay sa imo. Dire, pusang allowance. 6'1 ang driver, na kamo na. Kaluward pa, gamay pa ka rito. Maliban guys, ang R12 lang na alam kong magandang ang tricycle, Kidapawan. As in, ako dakong gidang ilang tricycle yan. Gamay gyapon. Parang sa Kidapawan pa rin, pero hindi ganoon kalaki talaga sa Kidapawan. How's it? Sambuanga naman, pinakamahal nga tricycle. Di, pagadian yun. Pinakamahal nga tricycle sa Pilipinas, guys. Pagpungko mo, 30 na. Lagi. Pinakamahal nga tricycle, pero pinakapangit na tricycle sa Pilipinas. Nga man, 2-stroke. Ay, putang ina. Ang ilang nga mga motor dito, 1980s. Yamaha, HD3, Platino. Ay, pagpungko mo daw, taxi mo. Ito, pagsakay ko ba? Lapit-lapit lang man ang review center, pero siyempre, kuwan abi ba, ng tawag sana, magpalhas kay layo gamay. Sa siguro dire, sa dito kung sa balay. 40 na singil niya. Wala ka magawa. Dire, sa Tacorong, dapat damo ka angkas. Sa ilata na dito, hindi sila gusto. Isa lang. Same lang man ang pamasahe. Sumabudlayan motor niya kung 3 angkas niya. Kahit tunga-tungaon yung man tong 40. Tama? Sila dito, hindi. Isa lang. Do taxi mo.
Grabe. Ha. Nan, wala man siguro amo sini nga lisensya dira sa inyo. Kay balaan ko dira nyo na sa takurong ginkuha or surala. Na, diba? Dire, takurong or surala lang man. Na. Kita ka na? Stinsel, sir? Stinsel? We shit nga mga tsura sang tao dito. Stinsel. Wala ka pa nakapark, stinsel dayon. Atong payat belas dara singkit, maranaw yata to. Na, stinsel, sir. 40 na lang. Huwag nyo nang isipin yang sa inyo. Kasi, lahat yan, kategory ng lahat ng yan, madadrive ninyo. Okay tayo? Ito ang mahirap kasi mag-e-exam kayo. Paano pag nilagay niya dyan? AL2. Yan ang mahirap eh. May budlay wala. Hindi parehas dati guys. 1, motorcycle. 2, 4 wheels. 3, medyo dako nga 4 wheels. More than 3,500 gross vehicle weight. 4, automatic dati. 8, heavy equipment. 4 lang, 5 lang ang memorization mo dati mo. Itong time naman, amo lang na. Wala na sa kategory-kategory. Subong may mga kategory na guys. Amo na ang i-memorize ninyo. Are, una. Motorcycle with sidecar. Kasali na dira ang top down. Okay? Kasama ang top down. Okay tayo? Hindi sali ang payong-payong ha. Itong mga taga-dira sa area nga ginasikadan. Hindi nakasali. Naman, wala sila sang right of way. Dua, 3 wheel. Pero symmetrically arranged. Pag sinabi mong symmetrically arranged, na ano itong mga Rusi. Rusi lang man may baligya mo sila, no? May tire dire. Ama na. Ara ka sa tunga, oh. Tapos makipagkarira ka sa kutse, gaotong makina mo. Na 4 wheels naman, meron din ganon. Yan. Nangyayari yan sa motorela ng Cagayan de Oro City. Motor. Pangamotor nila dito, Barako. Motor. Butangan nila sang, di ba for example, amo na yung motor niya. Yan. May ara diri, oh. Yan. So, may ara sa sangkarito. Yan. Pero, ilayin ang chariot. Iba po to. O, amo man gyapon, pwede chariot. Gyapon na, Rusi, chariot. Diba? Wala. Are ang makarga sine, pan lang 5. Pero takot-takot. As in, takot-takot gini siya. Ang takurong, kargahan niya 7. May harap pa sa tangke. Di puga. Grabe. No? Ano siya? B tayo, B. Kasali po dyan ang una. Sedan. Sinabi mong sedan, 5-seater yan lang siya. 5-seater or 4-seater. Kasali na din po dyan yung 2-seater. Ano mga sedan na yan? Yung kotse, Vios. Yung may trunk sa likod. Okay, may buli. Are, may buli. Sedan na siya. Sinong 2-seater, sir? Yung mga sports car. Yan. For sports car, 4-seater. Yan. Mga, ano yan, Honda 86, Toyota 86, ganyan. Supra, mga ganyan. Kung kaya mo, mag Lamborghini ka kung kaya mo. Na. Ano naman, sunod is hatchback. Amo naman ay sapyot, wala buli. Ara-ara, Honda Fit. Walang natabasan yung likod niya. Wigo. Wala siya sa 5-seater siya. Sunod, we have MPV. Yan. Ang MPV naman po ay multi-purpose vehicle. Ang multi-purpose vehicle dyan, ano naman yan siya? 7 or 8-seater. Sino naman yung mga yan? Innova is 8-seater actually.
Mas malaki pa siya sa Fortuner actually. Innova. Expander. Yan. Livina. Wala siya. Adventure. Crosswind. Yan. Yan siya. Yan yung mga MPV. Sunod, crossover. Yan. Ang crossover naman, daw alanganin nga SUV, alanganin man nga hatch nga man, taas siya pero 5-seater lang siya. Yan. Ano yung mga yan? Kasali na dyan yung EcoSport, Toyota Race. Yan. Yan yung mga crossover naman ang kategory. SUV, Special Utility Vehicle. Yan naman yung mga gina-remap, uso sa remap. Yan. Fortuner, Montero, yan. Ford Everest, Isuzu MUX, and etc. Ganon. And then, kasali din po dyan yung pick-up. Ito naman, 7-seaters. Pag sinabi mo namang pick-up, wala sang bubong ang likod. Na open ang likod. Sa amin kasi sa Amerika, pinangkakarga talaga yan. Dito sa inyo, pang forma, no? Forma, no? Pag naka-wheels ka, yan. Okay? Ang bugiro tong HRM dati sa amon mo. First year kami, first year man sila, nakasalakyan siya. SK. Okay? Kaya ako estudyante sa Digos, guys. SK Federation. Yan. SK Federation. SK Federation pa ng province. Ang iyang posisyon, board member. Aw! Ang bugiro lang. Patamaan ko siya. Habang nagkaklase kami, Wala akong bilib sa mga SK. Project nyo, bula. Tudmat. Hindi ako. Tapos kung magpapintura ka mo sang court, atong amo ni kagamay nga kung ano pintura, para makatipid. Tapos ang brush mo kamay gamay, na. Tudmat. Hindi ako. Anong pinaka-project nyo sa SK? Be, tagay ko, be? Wala. B1, passenger. Ano naman yan siya? More than 8 seaters. Okay. Ano naman yung more than 8 seaters na yan? Kasali na dyan, pakitake note na lang po. Kasali na po dyan ang multicam. Na syempre, ginamit niyang pang passenger talaga. Apo. L300 na ginamit niya rin pang passenger. Apo. Ngayon, pag dyan sa bar, isali mo naman dyan yung Town Ace. Yan, Town Ace. Ano naman mamangkot ng mga taga Davao? Ano nang Town Ace, sir? Saan ang Town Ace, sir? Hindi sila kabalo din ay. Hindi sila kabalo. Yan, Town Ace is alanganin nga jeep, alanganin man nga multicab. Yan. Tama na siya. Tapos, may ara na siya sang lain-lain nga color. Oo. Tapos, mabalaan mo na nga Town Ace na. Kaya nga man, kung may kasal ang Muslim, may mga nagatambol-tambol sa babaw. Nagakulintang. Nani, nani. Gaganon-ganon. Tuwang-tuwa ba ako makarinig ng mga ganyan, yung mga ginagawa ng mga Muslim pag bago yung kasal? Di ba may mga flag-flag yan sila? Dami-dami yung flag yan. Tapos may tarpaulin. Tapos pagkagabi yan, ano yung tawag doon? Dayunday. Dayunday. Nani, nani. Hindi ko maintindihan. Ano ka? Daw nag-surrender na dyan ako.
Abaw! Wala gid pasok. Mayroon pa rin laptop ko. May dugay na ba? 2018 po. Agay. Tara na. Oh, tangina, maglain na naman ang schedule ko si ni Jed. Ari Jed, oh. If ever lang ba, masuggest ko sa kanila. Kasi ma-request ko lang yan sa MSST eh. Mayaman sila eh. Wala mo, nag-blink ang laptop kayo na mo. Kaya balaan niya na, kung wala na sang nakakonect, di ba mag-amusin na ang laptop po. Wala. Ayun. Pag more than 8-seater na po siya, yan, B1 na po dapat. So kung may B1 kayo, pwede kayo mag-drive ng van. Okay? B2, basta hindi mo siya ginamit na pampasahero, hindi mo siya ginagamit na pangsakyan ng tao. Katulad ng L3, ng L300 ba? Na box type. Yan. Tapos, ang ginasakay mo dira is goods. Hindi, layo pang wing van, diri pata. Sa large trucks pata. Apo, nang mga naga-deliver ba sa gamay nga mga stores out. Like 7-Eleven, nagagmay. Light po ng munggo. Light commercial vehicle. C, large trucks. Yan, dyan naman pasok ang forward. Butang na lang po. Kasali dira elf nga dako, forward 10-wheelers. Apo. Apil na dira ang bunggo. Dire. Sa C. Akong lisensya sa C1 eh. C lang gali. D, na. Amo na dapat ang imo nga lisensya code. Driver's license code. Kung ang imo nga ginadrivean kay bus. Pero usually guys, yung mga bus driver, kompleto yan sila hanggang CE. Kasi kaya nilang drivean lahat yan. Amo ng mga tao nga biskan wala gasyabo. Grabe power. No? Labi na dira, dili sa ato nabi wala sang biyahe sang gabi. BE, light articulated vehicle, basta ang iyang alawas maliso-liso. Nang pwede siya gamito ng iyang alawas. Pwede pare sa bakko, forklift, nang nagasiko, prime mover, BE kag CE na sila. Bataan mo lang dra kung diin siya banda. Mag-base ka na lang sa gross vehicle weight or GVW. Pag sinabi mo gross vehicle weight, apil ang karga. Apo, apil ang karga, hindi net. Pag net, gross net weight. Yan. Net vehicle weight, sorry. Yan, yung ano lang, yung sasakyan lang. Opo, wait lang ha. Nagapawis ang tubig. Okay, next. What is transportation?
Okay. Misconception. Pag sinabi kasing transportation, sakay. What is your transportation, ah? Nag-commute lang ko. Which is wrong. Na transportation is conveyance or transfer. Anong tinatransfer mo? People or goods? Saan mo siya tinatransfer? To another place. Meaning to say, transportation on the other hand is what we call travel. From point A, punta ka sa point B. Tawag dyan. From point A to point B, punta ka. That is your travel or transportation. So, pag transportation ang pinag-uusapan, pwede, number 1, lakat lang. Pwede. 2, pwede ka mag-bike. 3, pwede ka magkamang kung gusto mo. Pwede, yes. 4, pwede ka maglangoy. Kung kaya mo maglupad, di maglupad ka. Pwede. Pwede ka gumamit ng airplane. Pwede kang gumamit ng boat or ship. 7, pwede kang gumamit ng animal. Pwede kang gumamit ng motor vehicle. Pwede din, number 9, electric vehicle. Paano nyo? Okay po. Ngayon, ano po ang dinadaanan mo? Pwedeng lupa, pwedeng hangin, himpapawid. Pwedeng tubig. Pwedeng kalsada. Na pwedeng sementado or rough road. Kaya hindi ko maintindihan, dati-dati pa, kahit nung high school pa, kasikatan ng RRJ, at sinasabi niyong low rider jeans. That is rough rider jeans. Nataka ako. Ganun yung ibig sabihin. Low rider jeans, no? Rough. Taka niya. Ano ngayon ang pinagkaiba niya sa traffic? What is the difference between traffic? Traffic is yung nangyayari sa inyo during travel. Ibig sabihin, traffic is now the movement. Yes? Okay? Sino ang nagmo-move? Dapat traffic unit. Ano yung traffic unit na yan? 3. Una, motor vehicle. Pangalawa, animal drone vehicle. Sir, bakit mayroon pa pong animal drone? The only place in the Philippines na pwede po sa kalsada ang animal
Vegan. Apo. Nakakarwahe pa po sila dyan. Kabayo. Yes. The only place in the Philippines na sa Baguio, hindi. Pwede ka lang magkabayo. Pero hindi ka pwedeng dumaan sa kalsada. Yan. Vegan lang po. Pampasahero, pwede. The only place in the Philippines na huhulihin kapag nag-helmet ka, Cotabato. Totoo, nakalagay yan. Nakalimutan ko yung resolution. Totoo. Huhulihin ka doon pag nag-helmet ka. Bawal ang helmet doon. It is because of the peace and security. Dumaan ka lang Kidapawan, hindi pa kasi na-resolve yan eh. Sa Kidapawan City, pag dumaan ka ng highway, okay lang, naka-helmet talaga yan. Pero pag sa loob-loob lang, hindi pwede mag-helmet. Sa Tacorong, bahala ka. No? Depende kung din ka nag-agi. Pero bawal guys ha. Kaya wag mo sabihin, nahuli ka ng LTO dyan, na wala kang helmet. Sabihin mo, wala man ako yung helmet ang taga-Tacorong, siro, tanawag. Hindi yan justifiable. Bakit? Sasabihan ka lang ng LTO, Cotabato lang sir, ang nagsasabi na pwedeng hulihin ang nag-helmet. Baliktad. And number 3, kasali na dyan ang electric vehicle. Ngayon, movement niya ng traffic unit. Ito yung traffic unit natin. Sino ngayon yung mag-move? Sino ngayon? Saan ngayon siya dadaan? Dadaan lang po dapat siya sa traffic way. Pag sinabi mo pong traffic way, that is simply a road. And it should be a pavement. Hindi po maka-classify under RA 4136 ang isang rough road na daanan. Opo. Na kung saan, if you are a traffic unit, you have the right of so, sino lang guys? Motor vehicle, animal drone vehicle, and electric vehicle. Kuha. So, sir, bawal po maghuli ang highway patrol sa bukid, sa basakan nga dalan. Bawal. However, ibutang nila ang ilang checkpoint sa kalsada. Meron kasi silang power to make arrest. That is why pwede kayo pa rin sundan kahit saan ka magpunta. Ang pulis na nagpapabilis ng tibok ng puso mo, highway patrol group. No? Nakita niyo yun ang pinagkaiba. Diba? If the car is parked, do you think there is a traffic? Wala. Nakala niyo? That is why. If the car stops to move in the highway because of accident, ang tawag mo, traffic accident. Pag hindi po yon sa highway nangyari, non-traffic accident ang tawag po doon. Later on, pero napakita nyo na yung pagkakaiba. Ang pagkakaiba ng transportation at saka traffic is that transportation is very general. Nakita nyo na? Yeah? Lahat ng mode pwede mong gawin. Pero, ang traffic, very specific. Dapat traffic unit lang, dapat traffic way lang. That is transportation and traffic. Ito yung mga walang kwenta na history. Yan. Hindi ko alam bakit nandyan pa rin sa curriculum yan. Parang yung nanay mo lang, talak ng talak. Noon sa amin ganito, nung sa amin ganito, noon. Iba ngayon.
Dati, dos lang balon ko. Hasta na sa hapon. Te, ano mabakal mo sang dos subong? Alanganin pa gani, kindi daw, putlon niya pa. May kindi ka na, te? Diba? 2.5 ba? Dos lang kwarta ko ba? Do putlon niya pa pala ang kindi bala, panitan niya kag tilapan niya anay bago niya hatag sa imo. Para dos lang gid. Nan. Kumpara tanan nila dati. Dati wala man kami cellphone, buhi man kami. Tiyanuhon mo kay kinanglan na gid ang cellphone, no? Ano na, manpower, animal power, and wind power. Sa manpower, sa dati ang gabaligyas ang puto, kagtaho, galakat lang mana. Diba? Magsinggit pagin taho. Karon puta, recorded na. May harap pagin bago subok. Ambot lang dire. Hindi abi uso ang malunggay pandesal dire, no? Ay, ara na? Nag-uso na. Dati kasi yan, actually, balulong na. Balulong, pandesal yan. Original is balulong, kinapawan. Tapos ngayon, nawala. Nawala yung malunggay pandesal. Tapos bumalik. Ngayon, mayroon na ring recording. Ewan ko lang dito, hindi ko pa narinig. Ha? Malunggay pandesal, init pa, ganyan. Tapos may sana all pa. Puta. Alam mo, kaya sama niya? Lain po dito. Sa Digos, lain po. Kompleto, Ricardo Park. Malunggay cheese pandesal. Wala. Init pa. Sana all. Wala. Papa Abdul. Putang inayawa. Grabe ba? Abi ko wala para dire. Nang naka-motor gyapon. Dati ama na. Na? Subong. Amo gani ng pamangkot. Na ay tudlo pa na. Wala na na mo. Sunod, backload and tampline. Backload dati, hanggang ngayon nangyayari pero ulo lang ginagamit. No, sa palay. Hindi gid man kaya ng i-record lang, no? Dati gani may harap pasang damyo, no? Nang maglakad ka gid. Subong, nag-evolve naman sila. Damo na sila, tapos butang na lang nila dito. Tapos may mag-plaster na dito sa babaw sa truck. Dati sa ikaw gid ma-plaster mo. Indam yun. Na nag-aamo-amo sila, oh. Top line, oh. Sino galing sa mga elementary school? Yan. Central school. Yung maliit na matandang babae na may dalang basket na mayroong putos ang iyang ulo, ibutang ang kakanin diri sa ulo. Puta, maglakat sa dako ang basket, oh. Diba? Balance. Stamp line ang tawag dito. Rollers. Rollers naman, butangan mo lang sa ang bilog nga material. Like, tubo, kahoy. Ano na siya? Tapos, itulak mo na. Mas dali man. Kaya style ni Papa sa balay. Dako ang kabinet, hindi gid maalas sa 3 ka tao, 4. Pero plaster niya siya lang isa. Butangan niya tubo, ah. Hinay-hinay lang, ah. Diba? Tama na siya dati. Subong, may forklift na. Sledge on runners naman, pasagad, kumbaga pa. Ano na sa Ilonggo man? Nag-slide lang na siya ba? Ano sa Ilonggo? Part. Nubo lang siya, oh. Tapos, flat. Tapos maya mo sina, oh. Sinaguyod sang kalabaw. Karosa ba na? Karo ba na? Wala sang tire, ha? Ay, karosa. Okay. Pinagkaiba, roller, ipaagi mo ginito tulak. Are, runners, kay, matek, ikaw tao, ha? Tao ang magguyod.
kay manpower pa lang. Okay? Kag lastly, travaux. That's a travois, ha? Ah. Nang sa palengke, nang ginatulak. Nang kariton. Lahat. Oo. Travaux. Sabihan niyo yung nandun, pag mapunta. Wow, social ang travaux mo ba? Actually, dyan galing ang tinatawag niyong pushcart. Dyan galing. Yan sa grocery stores. Pushcart, di ba ang tawag nila? Actually, pwede mong sabihin na taravwa yun. Travaux. Okay? Kariton. Simple. Idikwan, naging ginamit na nila ang hayop. Gisagot na nila ang pasapat. Domesticate ang tawag sila. Ox. Okay. Sa ox, basic, cattle na siya. Kaya nga sabi niya, magluto ka sang kare-kare oxtail. Di ba? Opo. Kasi nga po, ang baka is part po siya. Ox pa din naman yan sila. Yan. Pero pagdating sa law, ang tandaan nyo guys, dapat bovine lang ha. Bovine family lang dapat. Pag sinabi mong bovine, pag sinabi mong bovine, large cattle. Para po makasuhan ka ng PD 533, Anti-Cattle Rustling Law. PD 533. PD 533. The Anti-Cattle Rustling Law. Dapat, yung ninakaw mo should belong to the bovine family. Pag sinabi mong bovine family, that is large cattle. Pag cattle kasi ang pinag-uusapan, kinukunan yan siya ng dairy products, gatas. Opo, basta cattle. Okay, ngayon. Hindi ni padako-dako, guys, ha? Amo nang tandaan nyo, base balay pamangkot sa lohaw. Ang kanding niya daw baka na. Kung ginawat mo tong kanding niya, PD 533, hindi. It's about family. Amo na siya nga kung nagkawat ka sang gamay-gamay, pangabaka, kay bago pa lang na panganak, bago lang na bata, kung ginkawat mo na, cattle rustling yapon. Kaya nga man, member siya ng family of the bovine. Hindi kay tungod ang imo nga kanding, amo si kanako, bovine na. Hindi. It's about the family. Family of large cattle. Okay? So, ang tupa, hindi. Deer, hindi. Mag-umpisa na siya sa kabayo, kalabaw, baka, toro. Amo na siya. Ang kambing, hindi gid part. Hindi gid. Okay? Apil na wagyu no? Wagyu. Yan. Tara, sa mama sa pano, damo wagyu beef da. Lakat ka lang Kuha ka lang Then, reindeer. Siyempre sa reindeer, matik, sa mga malalamig na lugar lang din yan. And that is also the representation of Santa Claus, di ba? Yan, meron siyang hinihila na may saddles. Yan. Then, dog. Sa mga dog dati, hindi lang yan siya pang K9, hindi lang siya pang amoy-amoy, kundi dati, nanghihila din siya. No, malalaki kasi ang aso sa ibang bansa. Pilipinas, gamay. Pero hindi ka. Wala na, parbo-parbo, wala na sang vitamins. Baw! Buhi. Kag dire, sa takurong, kag sa dira sa aton, ng bayong, sulan, ginasagod ang aso kay para konsumo. Hindi. Hambal niya, daw sentensyahan mo ba? Kawat mo chinilas ko, duwa ka na lang. Pag nakasala na naman, isa ka na lang isa ka na lang. Pagkatulo, tak! Tak!
Pag-ihaw namin dato ido, putan, bali ang nabuta na natusok. Kaya ginatubang abi ba? Abi ko, left niya man. Putan. Wala na puso, dugay-dugay na patay ang ido. Donkey, gamay nga kabayo. Kay ang donkey abi guys, daw kwan blaw. Kag kabayo. Kumbaga pa sa salakyan, 4-wheel drive na sila. Oo. Ang kalabaw, ibutang mo sa bukid-bukid, butangan mo sang karga. Hindi nakabalo mag-brake. Patay ginang kalabaw mo sina, biskan dako pa siya. Arita na sila. Kuyaw na, 4-wheel drive na. Daw tong Hilux, amo niya, Hilux, mga plain lang. Pero tong mga multicab nga 4x4, amo ni sila. Gamay lang, pero sokol. Elephant, unang ginamit, war. Sa Roman war. And then, horse, chariot yan sila, karwahe. Mayaman ka dati kapag nakakarwahe ka. Camel naman, syempre sa desert. Dalawa yan siya, 1 hump at saka 2 hump. Na ganun. Yan lang naman. At hindi yun lagayan ng tubig. Hindi po yung lagayan ng tubig. Yak. Yak is long-haired. Yan lang naman. Long-haired na cattle. Para naman yan sa mga mountains. May mga break na sila. Are, ang tandaan nyo sila hindi nyo na napagbasahon tanan. Ang basahon nyo lang hindi nyo na i-memorize tanan. Basahon nyo lang yapon, pero ang tandaan nyo lang dira kay ang nag-imbento gid sang airplane. Ang nag-imbento sang airplane is the Wright brothers, guys. Wright brothers po. Sa kanila po credited ang pag-imbento ng tinatawag natin na aeroplano. Yun lang naman, huwag nyo na pong pagtuunan masyado ng pansin. Basahin nyo pa din. At least may pumapasok pa din kahit papaano. Pero to the point na i-memorize nyo yan, sayang ang panahon po ninyo. Basta itatak mo lang na nag-invento ng aeroplano ay ang dalawang magkapatid na Wright. The Wright brothers. Okay? Ayan siya. Next. Eto na tayo. Traffic. Sa traffic po, yan, movement na siya. Yan na yung sinabi ko. Ano man ang ikarga mo dyan, magiging traffic yan siya, basta part siya ng traffic unit. And that is what we call, dapat ito ay powered by combustion engine or system, animal drone, kasali na po dyan ang electric vehicle from one place to another. And also, it is a movement of a traffic way in a traffic unit. Yan, tuturuan ko po kayo mamaya paano po ang talagang tama sa intersection. Actually, marami pong nangyayaring mali sa intersection eh. Lalong-lalo na kapag nakapag-aral ng CRIM, tapos mali yung turo sa right of way sa inyo. Diba? Alam ko ang turo ng right of way sa inyo is always yield to your right. Tama? Ang nasa left, pag nasa left siya, nasa right ka, matik. Ang turo sa atin, right of way, ikaw ang maghinto na nasa left. Tama? Because you have the right of way kapag nasa right ka. Tingnan natin mamaya kung mag-a-apply yan siya. Ano naman po yung traffic management? Basic lang. E di yung pag-manage ng traffic, no? So, it is an executive function as post-decorb. Ano yung post-decorb na yan? Yan, lahat yon except for staffing. At ano po ang ginagawa nila? Siyempre, all about traffic po ang kanilang minamanage. Yan. Bakit po walang staffing dyan, sir? Kasi nga po, yung mismong gumagawa ng traffic management, yun na po yung mga staff. Yan. And then, these are activities undertaken by a highway transportation agency
And that is in the Philippines, that is Land Transportation Office. Jade, may nangangamoy. No? Amoy sunog, Jade. Base ara, Jade. Palunga na pa. Sa gawas, hindi. Amoyin mo daw yan, Tolong. Wala man? Hindi, base abin maguba ba? Ay, wala man. Okay. Sige. Sa Pilipinas, only the Land Transportation Office is the agency assigned to enforce the traffic laws and the regulations, including rules and regulations, guys, ng isang traffic. Ngayon, sir, sino pa po, sir? Papartneran po yan sila ng local government unit. At ang tawag sa kanila ay mga local traffic management unit na kung saan enforceable lang po ang kanilang traffic management pagdating sa kanilang mga sariling city or municipality. Question. Anong tawag dito sa Tacorong? TMU? TMU, no? Traffic Management Unit. Hasta lang na sila, dire, Tacorong City, kag hindi sila pwede mag-impound, hindi sila pwede mag-confiscate ng kahit na anong registration, certificate of registration or official receipt. Kasali na ang inyong lisensya. Only the Land Transportation Office. Sir, wala po bang karapatan ang mga pulis? Actually, wala. Wala po talaga. Unless they are being deputized by the LTO. Lalong-lalo na po, off the record, kapag yung nag-checkpoint sa inyo, ang uniform ng pulis is yung Como Green. Yung pixelize nila na damit. Yung naka-beret sila na ganyan, no? Yung kalo nila na ganyan. Yan. Hindi nakagowa. Kadalasan kasi ng checkpoint na hindi nakagowa, guys, matik yan. It's either company or batalyon na sila. Para sa Barrio Dos. Yan. Ay, oo, naalala ko. Ewan ko kung sa inyo. Hindi. Senior nyo, guys. Dumaan ako dyan sa Barrio Dos. Sinabi ako talaga si Sir Bangunon, Sir, may buang na mag-agi dira kag kabalusang lo, Sir. Patay ng estudyante nyo, Sir. Pinara ko, part. No? Nalipat ko sa pangalan, eh. Duwa na sila lalaki. Ambot lang kung nakapasar na sila. Senior nyo, taga-SKSU. Pangayuan niya kung lisensya kag ORCR. Ipamangkot ko siya, pulis ka, Sir? Hindi, Sir, OJT. Uy! Hasta lang ka mo observation. Pataka. Sos. Kaya ano yun? Ang ilang nga pulis nga ara dito, patawag ko man, Sir, bawal man yung ginagawa nyo, Sir. Pahuli. Pasikurin mo ng lisensya tsaka ORCR ang bata, Sir. Tanong, public officer siya. Hindi. Nakapag-take out yan sa government. Hindi. Naamangayo ka sang lisensya kag ORCR. Hindi, wala kang karapatan. Wala kang karapatan ang pulis, eh. Unless they are deputized. Ikaw, sino nag-deputize sa imo? Pulis? No? Hindi pwede. Promise, guys, may ma-encounter kayo dyan na stricto, lalo lawyer. Hindi yan pwede. Even police, hindi pwedeng manghuli unless mayroon po silang mission order or deputization order. Tandaan nyo po yan. Sir, hadlok abi ka mo. Amo ni siya, oh. Balaan na sang police, guys. Balaan man na sang highway patrol. Nga dapat, kung magpara na sila, ihambal nila ang pangalan nila, i-identify nila ang sarili nila.
kag ihambal nilang purpose kung nga ginpara ka. Amo na siya. Kag karapatan mo nga mamangkot kung may ara ba sila sang deputization order from LTO or wala. Sir, basi kasuhan kami disobedience. Hindi gamitin mo pagkakrim mo. What is disobedience? Diba? So, pag nagtanong ka, disobedience na? Sir, pwede pong malaman kung may mission order kayo or deputize kayo ng LTO. Dapat may dala-dala sila. Kung wala, pare, kasuhan mo. Kamatakot. Takot yan sila sa atin. Maniwala kayo sa akin. Pag once na nasa government ka, takot ka sa public. Bakit? Ang daming sumbungan. Lalo na ngayon, 8888. Yan ang mga mahirap na imbestigahan kasi within 72 hours, dapat tapos mo na eh. Ang dami-dami ko nang naimbestigahan na ganyan, guys, ma-promise. Yung mga babae na mahilig mag-comment, labi na sa election, pag na-screenshot yan, WhatsApp, sinumbong yan sa 8888, imbestigahan yan. Bawal kami mag-comment. Mga ganyan. Yan. So sa LTO ba hindi ibig sabihin pulis ka, matik. Dira, may na-enkwentro ko dira. Sabi mo kung kikinsagid nga pulis ba? Puta, junior pa manggali. Bala niya ko, lisensya, ORCR. Uy! Hambal ko, pamangkot ko eh. Para saan, sir? Hambalan niya ba naman ko, kabalo ka, checkpoint? Baw! Aw! Hambalan ko siya eh. Ay, ang pagkabalo ko man, sir, kung checkpoint, hindi appeal ang ORCR. Abi ko pang LTO lang na. Diba? So kung checkpoint, kasali. Abi ko visual inspection ang sa checkpoint. Tama? Oh, ngayo ka ORCR. Kaya tungod, pulis ka. Pataka ka lang. No? Bagting ang dalunggan ko karon. Mayad lang, may ara ko classmate. Malapitan na, oy mate! Sakto lang mo. Lalis, gid kaming duwa. Gainit pa naman ulo ko sa tunga time. No? Hindi, actually guys, sa mga pulis din, tropa kasi din pa rin ba? Kapag humingi lang din sila ng ganyan, kung hindi lang man din ako nagmamadali or okay man lang din yung ulo ko, sige na lang. Para wala na sang damo nga ano ba? Sige na lang, kompleto man ko. Ano na. Pero nang kiss abalaw nga, magpara ka na lang kay gusto mo lang, ay hindi na pwede. Hindi gitna na pwede. Unless may deputization order sila. Ang pagkabalo ko diri sa South Cotabato, 1 year yata ang deputization order nila. So, biskan hindi mo na sila pamangkuton, ako na nag-ambal sa inyo, 1 year na sila. So, ibig sabihin, may ara na sila bit. Pero pwede gyapon pamangkuton, sir? Yes, of course. Hindi sila pwede maghuli, LTO lang. Okay? LTO lang. Kung wala, sir, ano ikaso namin, sir? Gross neglect, grave misconduct. Kasuhi. Isugid sa pleb. Isugid sa pleb. Ambot lang, hindi na magluhod sa imo. Sabi mo, kamo ang hadlok, kita ang hadlok sa ila. Yeah. Suluguon kita sa gobyerno, sa sunod kamo. Suluguon kamo sa gobyerno. Hindi nga kamo authority. Yan. These are the important terms. Isa-isa natin. Sige. 10 minutes, baka magbigay ito. 10 minutes lang guys. Papahoya, Jade, please. Grave misconduct.